Araw po muli sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Parang hindi po yata kayo masaya. Easter na po ha? Tapos na pong Biyernes Santo. Ang ibig sabihin, yung krus ng problema mo, ginawa na lang maliit ng Panginoon. Yan po ang hiwaga. Yan po ang milagro ng muling pagkabuhay. Pansinin niyo po yung ating muling nabuhay na Panginoon. Maliit na lang yung krus. Kaya isang paalaala po yan. Huwag mong papalakihin yung maliit lang. Amen? At meron pa pong isang katotohanan na gusto kong tandaan ninyo para makatulong maging magaan at stress-free ang buhay nyo. Ano po? Alalahanin nyo ito. Kung galing sa Diyos, hahabulin ka nito kahit na tumakbo ka pa. Pero kung hindi galing sa Diyos, tatakbo ito palayo sa'yo kahit na habulin mo pa ito. Remember that. If it comes from God, it will chase you even if you run from it. But if it does not come from God, it will run away from you even if you chase it. We must understand, my dear friends, God's plan finds you. Ang Diyos ang maghahanap kayo. Amen? At ito pong ating nakita sa unang pagbasa. Meron pong isang lalaking pilay. Araw-araw daw po siya'y nasa templo na mamalimos. Wala po siyang hinahabol, wala po siyang plano. Pero dumating daw po si Pedro at si Juan, mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po ni San Pedro, "Silver and gold I do not have, but what I have, I will give you." Binigyan daw po itong pilay, itong may sakit, ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Ang lumpo biglang lumakas at nakatayo. Mga kapatid, hindi hinabol ng pilay ang himala. Ang himala ang lumapit sa Kanya. Ganito ang ating Diyos. Kapag para sa iyo, darating ito. Amen? Hindi mo kailangan puwersahin. Hindi mo kailangan pilitin. Para sa iyo, para tayo. Amen? Sa Ebanghelyo po, narinig naman natin ang pagpapakita ni Jesus. Sa dalawang alagad, papunta daw sa Emmaus. Naglalakad sila palayo sa Jerusalem. Palayo sa kanilang pangarap. Palayo sa pag-asa. Akala kasi nila tapos na ang lahat. Pero habang sila'y tumatakbong palayo, si Jesus ay lumakad kasama nila. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon, pero hindi sila iniwan. Mga kapatid, may mga bagay na akala natin wala na. Pero hindi pa pala tapos ang Diyos. Kung tumatakbo ka palayo sa iyong mga problema, hahabulin ka pa rin ng Panginoon, kasamahan ka niya. God reminds us that He walks with you every day, even if you do not recognize Him. Wala naman po dapat tayong pwersahin o ipilit sa ating buhay. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kapag hindi para sa iyo, mga kapatid, kikita mo, kusayang aalis tayo. What is not from God will never stay with you forever. Ang hindi galing sa Diyos, kahit na anong pilit mo, hindi magtatagal yan sa buhay mo. Amen? Relasyon man yan, pera man yan, oportunidad, kung hindi yan, galing sa pagpapala ng Diyos. Darating at darating ang punto, mawawala yan. Pero huwag mong iiyakan yung mga hindi galing sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi galing sa Diyos, hindi makakabuti yan sa iyo. Kung hindi galing sa Diyos, maaaring ngayon, masaya ka. Pero kung hindi nanggagaling sa Diyos, makakasira yan ng iyong kaisipan, ng iyong puso, ng iyong kaluluwa. Amen? May isang dahilan kung bakit naghihirapan tayo sa buhay. Ito ay dahil tumatakbo tayo palayo sa mga binibigay ng Diyos. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, kahit na mga problema natin minsan, yan ay mga biyaya na pagkaloob ng Diyos para sa atin. Amen? Pero mga kapatid, hindi mo matatakasan ang dapat mong harapin. Kaya imbis na tumakbo ka palayo sa iyong mga pagsubok, tumakbo ka mas malapit sa Diyos habang hinaharapan mo ang iyong mga paghihirap sa buhay. At para maging mas magaan ang iyong pagtakbo, paglalakbay sa buhay na ito. Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan ninyo. At ang tatlong paalaala ng Diyos para sa atin ay makikita niyo po dun sa salitang run. Spell run, R-U-N. The first message of God to you is, letter R, receive, don't force. Receive, don't force. Huwag mong pilitin yung hindi para sa iyo. Kung galing sa Diyos, darating yan. Hindi mo kailangan habulin yung hindi para sa iyo.
Amen? Kasi kung pinipilit mo yung hindi para sa'yo, baka mas makasama pa sa sitwasyon mo. Amen? Ang kasabihan nga, napakaganda, what you are seeking is seeking you. Yung hinahanap mo, huwag kang mag-alala, hinahanap ka din niya. Kaya mga kapatid, darating din yung pera na kailangan mo. Makikita mo din yung trabaho na mag-fulfill sa iyo. Mararanasan mo din yung kagalingan na inaasam mo. Matatagpuan mo din yung tao na magpapasaya sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay darating sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit, o hindi sa pamamagitan ng pagpanggap. So, continue to be open to the Lord. Open your mind, open your heart, open your whole self to God. Just receive. Remember, don't chase what God did not send you, but receive what God is already prepared for you. Yung tanggapin mo, yung hinanda lang ng Diyos para tayo. Ang tanong, ikaw ba? Handa ka ba? Kasi kung hindi ka handa, kahit na paano ka bigyan ng Diyos, hindi ka makakatanggap. Hindi po ba? In order to receive, you must be ready for the grace of God. Amen? But the second message of God to you is found in the letter U. It means understand God's timing. Understand God's timing. May oras ang lahat. There is a time for everything. So be patient. Pasensya ka. Magtiyaga ka. Marunong kang maghintay. Amen? Hindi delay ang sagot ng Diyos. Preparation lang yan. Meron pong isang follower na pumunta po dito sa ating parokya. Naaksidente po yung sasakyan nila sa pagpunta po, pagbisita sa akin. Kaya paliwanag po nila na late daw sila. Natural po, itong mga bisita, naiinis, nalulungkot, at nagtatanong, bakit nangyari po yun, no, Father? Malinis naman, mabuti naman ang aming mithiin, pero bakit kami pa yung nabangga? Pero sabi ko po sa kanila, alam nyo, kung mas maaga kayong nakarating, hindi nyo rin naman ako aabutan Dahil meron akong schedule kaninang umaga. At ngayon, sakto lang tayong nagkatagpo dahil dun sa inyong aksidente. At napangiti po sila. Kahit na mukhang masama yung nangyari, perfect timing pa rin yan. Kapatid, minsan iniisip natin, late in word. Di po ba? Pero ang totoo, hindi late ang Diyos. Masyado lang tayong advance. Hindi late ang Panginoon. Nagmamadali lang tayo palagi. Amen? Sometimes we are such in a hurry that we forget that God is not. Ikaw nagmamadali ka, ang Diyos hindi nagmamadali. My dear friends, God's delay is not His denial. Rather, it is His design. Kasama sa plano ng Diyos, yung hindi niya agad-agad binibigay, yung para sa tayo. Amen? The third and last message for you is found in the letter N. N means never run away from God. Never run away from God. Pwede kang tumakbo, pero sana naman tumakbo ka papunta sa Diyos. Amen? Kasi tandaan niyo po mga kapatid, mas mabilis umabol ang Diyos kaysa sa iyong pagtakbo palayo sa Kanya. Kung meron po akong isang natutunan sa 13 years kong pagkapari, ito po, mapapagod at mapapagod ang tao sa pagkakasala niya. Magsasawa at magsasawa ang tao sa pagkakamali niya. Ang dami ko pong napakumpisalan na. Matanda, bata, mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nakapagtapos. Pero meron pong isang common denominator. Meron pong iisang karanasan na pagkatapos ng maraming kasalanan, hinahabol sila ng kanilang konsensya. At tandaan niyo po ito, ang konsensya ay ang boses ng Diyos sa ating kaluluwa. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga konsensya. Kapatid, kahit na gaano karami ang nagawa mong kasalanan, mararamdaman mo sa iyong loob, magsisisi at magsisisi ka pa rin. Ang mabuting balita, mas malakas ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasamaan, kaysa sa kasalanan. Kaya kahit na paulit-ulit tayong lumalayo sa Diyos, hindi magsasawang abulin tayo ng Panginoon. Kapatid, pwede kang tumakbo sa bisyo, pwede kang tumakbo sa iyong trabaho, pwede kang tumakbo sa iyong mga kabarkada, pwede kang tumakbo sa iyong sariling plano. Pero sa dulo ng lahat, ang Diyos pa rin ang hahanapin mo. Kasi walang makakapagbigay ng buong tuwa at galak, tanging ang Diyos lang. Amen? Remember, you can run from God, but you can never outrun God.
Mga kapatid, salamat po tayo sa Diyos sa banal na misang ito. Dahil kahit na paulit-ulit natin siya minsan iniiwasan kapag naghihina tayo, tandaan niyo, ang grasya niya ang maghahanap sa atin. Kahit na tumakbo tayo, mas mabilis maghanap ang Diyos. Magtago ka pa, makikita ka ng Diyos. At kung hahayaan mo na abutan ka ng Diyos, doon magsisimula sa iyong buhay ang tunay na milagro, ang tunay na himala. Amen.